Kabanata 481. Nagdala ng panauhin ang tadhana. Ang matandang monghe na ito ay tiyak na hindi isang normal na tao. Ang kanyang espada ay may pinakamataas na kalidad na sumasalamin sa langit at lupa. May sipag sa bawat indayog ng kanyang talim. Sa katunayan, habang nahulog ang Long ay hindi na ito napunta sa kanyang espada, ang aura lang ng kanyang talim ang nagtulak sa sisidlan pabalik. Ang mga bagay tulad ng sword energy at blade energy ay talagang isang misteryosong phenomenon. Hindi sila makikita o mahahawakan, ngunit hindi ibig sabihin na wala na sila. Halimbawa, ang espada na kabilang sa North River Sword Freak ay talagang nilagyan ng sword energy, ngunit kumpara sa kung ano ang hawak ng matandang monghe sa kanyang sandata, ang pagkakaiba ay katulad ng langit at lupa. Sa oras na marating ni Tyr ang tuktok, ang matandang monghe ay katatapos lamang magsanay ng kanyang espada. Bumalik ang talim sa scabbard nito, habang ang liquor gourd na sumasayaw sa himpapawid ay eksaktong nahulog pabalik sa hook sa baywang ng matandang monghe. Ang ganda! Hindi lang ang grupo ni Graham Cabot, kundi ang mga turista sa paligid ng matandang monghe na nandoon para manood ng paglubog ng araw ay nasaksihan din ang eksenang ito. Kasalukuyang nagpalakpakan ang lahat sa sobrang tuwa. Bahagyang ngumiti ang matandang monghe, pinunasan ang kanyang puting balbas bago sumaludo sa kanyang mga tagapakinig. May nagtanong out of curiosity, Mr. Monk, ilang taon ka na ngayong taon? Umalaklak ang matandang monghe. I'm a centenarian. Sa sandaling sinabi niya ito, maraming tao ang nakanganga, mukhang hindi makapaniwala. Ang centenarian ay isang termino para sa isang matatandang tao na umabot sa edad na higit sa 100 taong gulang. Habang ang matandang monghe ay mukhang may edad na, ang kanyang makalangit na tindig ay nagpamukha sa kanya na siya ay mga 80 taong gulang lamang. Walang makakaisip na ang lalaki ay nabuhay ng higit sa 100 taon. Mr. Monk, ikaw ay tunay na isang pambihirang tao. Ang makilala ang isang kahangahangang figure na tulad mo sa aking paglalakbay sa Goddess Mountain ay talagang isang karangalan. Pwede ko bang malaman kung ano ang pangalan mo? May monastic ka bang pangalan? Saang monasteryo ka sa bundok na ito galing? Maraming turista ang nabighani sa kanya. Na-curious din sila kung sino itong matandang monghe na nagsagawa ng sword dance sa tuktok ng bundok. Ang matandang monghe ay nagpatuloy sa pagpapakinis ng kanyang balbas, ngumiti ng mahina ngunit hindi sumagot. Pagkatapos, tumalon siya pababa mula sa tuktok sa isang maliksi na paggalaw na parang alam niya ay kung fu. Sa isang kisap mata, nawala ang matandang monghe sa malapit na kagubatan. Napakahiwaga ng matandang monghe na iyon. Siya ay dapat na isang santo. Pagdating ni Tyr sa peak na ito, marami pa rin ang mga turistang nagtatagal sa usapan. Samantala, ang matanda ay nawala na parang simoy ng hangin. Pumunta si Tyr sa lugar kung saan nagsagawa ang matandang monghe ng kanyang sword dance at pinagmasdan ang paligid. May mga bangin kung saan-saan. Lubog na ngayon ang araw sa kabila ng abot tanaw at unti-unting nagdilim ang kalangitan. Nakatayo dito, biglang nakaramdam ng pagmamadali si Tyr na para bang niyayakap niya ang mundo. Parang naliwanagan ang kanyang kaluluwa. Ganun na lang ba siya nawala? Tinitigan ni Tyr ang malalawak na bundok. Matagal nang nawala ang matandang monghe, at naramdaman na lamang ni Tyr ang kawalan ng laman sa kanyang puso. Siya ay sumugod dito upang humingi ng gabay ng matandang monghe, ngunit pagdating niya, nawala ang lalaki. Isang pakiramdam ng pagkawala ang bumalot sa kanyang katawan. Umalaklak si Tyr in a self-deprecating manner and shook his head. I was still too late. Mukhang hindi ako nakatadhana na makatagpo ng isang santo. Handa nang bumalik si Tyr sa kanyang hotel. Ngunit sa pagtalon niya pababa mula sa tuktok, bigla niyang napansin ang isang patch ng mga marka ng espada sa slab ng bato sa ibaba ng kanyang mga paa. Natigilan si Tyr, agad na napaatras ng ilang hakbang. Pagkatapos, nakita niya kung paano ang magulong mga marka ng espada na ito ay bumuo ng isang pangungusap, ang isang maaliwalas na simoy ng hangin ay humahampas sa mundo, nagpuputong sa lupa. Dalawang salita ang agad na lumitaw sa isip ni Tyr. Clear crown. May kakaiba ring pakiramdam na umusbong sa kanyang puso. Alam ng matandang monghe na iyon na dadating ako, kaya sinadya niyang iwan ito para sa akin. Para sa isang sandali, kahit na si Tyr ay natagpuan itong misteryoso. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon, malabo niyang naramdaman na may mali. Ngunit ang eksaktong naghihintay sa kanya, hindi niya masabi sa ngayon. Pupunta ba ako, o hindi?
Sa hindi malamang kadahilanan, biglang nakaramdam ng gulo si Tyr. Ang huling pagkakataon na nahulog siya sa ganoong problema ay nang makilala niya ang kanyang Panginoon, ang Haring Pulubi. Para saan ba ang nararamdaman ko? Hindi ba't nagpunta ako dito para lang hanapin ang matandang monghe na iyon? Ngayong wala na siyang bakas, bakit ako nagdadalawang isip pa? Dahil dito, hindi napigilan ni Tyr na matawa sa sarili. Tumalon siya at nagsimulang magtanong sa mga turistang malapit, "Excuse me, may alam ba kayong lugar na tinatawag na Clear Crown?" Ang sabi ng mga turista doon ay hindi. Kung tutuusin, katulad ni Tyr, first time nila dito, so paano nila malalaman ang tungkol sa Clear Crown? At kaya, maaari lamang tanungin ni Tyr ang mga residente ng Goddess Mountain. Pagkatapos ng sunod-sunod na pagtatanong, sa wakas ay nahanap na niya ang kinaroroonan ng lugar na ito. Ito ay nasa isang sobrang liblib at tahimik na lugar sa tuktok ng Goddess Mountain. Ngayon na ang Goddess Mountain ay ginawang isang atraksyong panturista, maraming monasteryo sa burol ang nagpalit ng kanilang mga kalikasan sa komersyal na paggamit. Tanging ang Clear Crown lang ang nananatiling hindi nabahira ng mundo, pinapanatili ang orihinal nitong kalikasan. Ang hitsura nito ay hindi napakatalino, at dahil matatagpuan sa isang liblib na lugar, bihirang bumisita ang mga turista sa lugar. Medyo nag-effort si Tyr bago nagawang marating ang lugar na ito. Ang gusali ay luma at sira-sira, na medyo may edad na. Bagamat ito ay sinaunang panahon, walang mga damong tumutubo sa paligid ng mga tarangkahan ng gusali. Ang pasukan ay nalinis na parang isang inner sanctum. Ang nagbabantay sa mga tarangkahan ay isang batang monghe, na mukhang halos 10 taong gulang. Nakaupo siya doon, nakatingin sa malayo. Nang makita niyang papalapit si Tyr, agad na bumangon ang munting monghe at maingat na tinanong ang kanyang panauhin, "Sino ka?" Mabilis na sumaludo sa kanya si Tyr. "Young monk, isa akong turista sa bundok na ito. Nakaramdam ako ng kaguluhan at nagkataon lang sa monasteryo na ito sa kalaliman ng mga burol. Sana ay humanap ako ng master na makapagbibigay sa akin ng patnubay. Available ba ang iyong master?" Isang kislap ang kumislap sa mga mata ng munting monghe na ito habang siya ay bumubulong, "Kaya, ikaw ang bisita ng guro na hinihiling sa akin na tanggapin sa pintuan." Nagulat si Tyr. Gaya ng inaasahan, ang mga salitang iyon sa tuktok ng bundok ay talagang iniwan sa kanya ng matandang monghe. Sinabi ni Master na ang tadhana ay magdadala ng panauhin. "Mangyaring sumunod sa akin," sabi ng munting monghe. Sa pamumuno ng batang monghe, pumasok si Tyr sa monasteryo. Ang panloob ay medyo katulad sa panlabas nito. Ang gusali ay maliit at sinauna, ngunit ito ay pinananatiling mabuti. Higit pa rito, pagkatapos na makapasok sa lugar na ito, binigyan nito ang mga parokyano nito ng isang ethereal na pakiramdam, isang pakiramdam ng hindi pag-aari sa lupa. Tinanggap ni Tyr ang lahat ng may pagtataka sa kanyang puso. Kabanata 482. Live in the moment, the present is reality. Sa harap ng isang estatwa, ang matandang monghe ay nakaupo sa isang futon, nagmumuni-muni habang nakapikit. "Nandito ka pala," sabi niya. Matagal nang naghihintay dito ang matandang monghe. Hindi na nagulantang si Tyr sa mga ganitong sitwasyon. Sa halip, pinuntahan niya ang matandang monghe at binati ito, pagkatapos ay naupo ng naka-crossleg sa futon sa tapat ng matandang lalaki. "Pwede bang patayin mo muna ang mga electrical device mo?" Magalang na tanong ng matandang monghe na nakangiti. Tumango si Tyr at mabilis na kinuha ang phone niya para i-off ito. Ito ay itinuturing na banal na lupa, kaya ang kahilingan ng kabilang partido ay makatwiran. Matapos makitang pinatay ni Tyr ang kanyang telepono, ang matandang monghe ay nagtanong, "Binata, paano kita haharapin?" "Ang apelyido ko ay Summers. Tyr Summers. Maaari ko bang tanungin ang iyong pangalan ng monastic?" Tanong ni Tyr. Hinaplos ng matandang monghe ang kanyang puting balbas ngunit hindi sumagot. Batid na nag-aatubili ang monghe na ihayag ang kanyang pangalan, hindi idiniin ni Tyr ang kanyang tanong. Matapos makaupo ng napakalapit sa kanya, kitang-kita ni Tyr ang maaliwalas na aura ng relihiyosong lalaking ito. Ito ay kahawig ng kalikasan mismo, na parang ang figure na ito ay isinama sa universo. Tiyak na ito ang binanggit ng santo ni Graham Cabot. "Binata, mukha kang pagalit na may kasamaan sa iyong puso, ngunit mayroon ka ring hangin ng isang bayani. May bumabagabag sa iyong isipan, at kung hahayaan mo itong lumaki, lalamunan ka nito."
Ang isang ahas ay maaaring lumaki na kasing laki ng dragon, ngunit walang nakakaalam kung ito ay isang Diyos o isang demonyo. Bago ang isang 300 na sangasanggang kalsada, tingnan mo ang iyong puso kung paano pumili. Ang isang maling hakbang ay magdadala sa iyo sa isang pagkakamali. Kung pipiliin mong maniwala sa daan, makakatanggap ka ng pagpapalaya. Ang matandang monghe ay gumagalaw, nagsasabi ng mga bagay na tila mahiwaga at malalim. Pero medyo nakaka-relate si Tyr sa mga sinabi niya. Maaaring naunawaan ng monghe na ito ang ilang nakaraan ni Tyr mula sa kanyang mukha. 6 na taong karanasan sa larangan ng digmaan sa Rain ang pumupuno sa pagkatao ni Tyr ng pag-alit na enerhiya. Dati, sinasadya ni Tyr na itago ang aura na ito dahil kasama niya sina Winifred at Blair. Ngunit mula nang makarating sa monasteryo, inilalabas na ni Tyr ang nakatagong aura na ito nang walang reserba dahil ang lugar na ito ay nagpapahinga sa kanya. Sa hitsura nito, pinayuhan ng matandang monghe si Tyr na iwanan ang kanyang mortal na buhay at isawsaw ang kanyang sarili sa relihiyon. Siyempre, hindi gagawin ni Tyr ang anumang bagay na iyon. Pinati niya ang matandang monk at sinabing, "Ginoo, tama ka, ngunit nakakahiya na nagdadala ako ng pagkahumaling, kaya hindi ko may talaga ang aking sarili sa relihiyon. Salamat sa iyong mabait na handog." Napabuntong hininga ang matandang monghe. Tapos, sayang talaga. Ngunit ang daan ay dumadaloy sa lahat ng bagay. Ano man ang landas na iyong tahakin, maaari kang humantong sa parehong destinasyon. Ang pagsasanay nito ay hindi limitado sa lokasyon, hugis, o balangkas. Ano man ang iyong gawin, ito ay nasa loob ng mga turo nito. Bahagyang tumango si Tyr bago nagpakawala ng mahinang buntong hininga. "Sir, kamakailan, dahil sa ilang mga natatanging isyu, palagi akong hindi mapalagay. Isa pa, ang mga bagay na ito ay tila gumising sa isang hindi pangkaraniwang bagay sa loob ng aking katawan. Pakiramdam ko bigla akong pumasok sa isang hola, hindi ko magawang palayain ang sarili ko mula rito. Sir, pwede po bang magtanong kung paano ako makakatakas sa kulungan na ito?" Ang isyu na binanggit ni Tyr ay natural tungkol sa Darkshire. Gayunpaman, ang kamakailang hindi pangkaraniwang pag-uugali ni Tyr ay hindi pangunahin dahil sa Darkshire, ngunit dahil ang huli ay nag-udyok ng isang tiyak na chain reaction sa loob ng Tyr, na nagdulot sa kanya ng abnormal na pag-uugali nitong mga ilang araw. Kasama ang sinabi sa kanya ni Torbert Octavius at ang nangyaring pagrampa sa bus ngayon, lalo nitong pinatunayan kay Tyr na may mali sa kanyang katawan. Nagdulot ito ng takot sa kaibuturan ng puso ni Tyr. At ang pinagmulan ng takot na ito ay dahil masyado na siyang nag-aalala. Sandaling natahimik ang matandang monghe. Muli niyang pinag-aralan si Tyr at saka hinaplos ang kanyang balbas, dahan-dahang sinabing, isang mabisyo na ikot ang naging dahilan upang maging kung ano ka ngayon. O di kaya, may iba ka na sa mundong ito, pero hindi mo pa siya nahahanap. Isa pa ako. Natigilan si Tyr sa pag-aakalang kakaiba ang sinabi ng matandang monghe. Gayunpaman, mahina niyang naramdaman na tila may katuturan ang matandang monghe. Hindi pinansin ng matandang monghe ang pagkagulat ni Tyr. Patuloy niyang sinabi, ang iyong sarili, ay kung saan ka nanggaling at kung saan ka pupunta. Kaya ang tumakbo ang kalikasan. Ngunit, hindi mo rin maaaring salungatin ang iyong layunin sa mundong ito, ang iyong tunay na layunin. Narito kung saan kailangan mong sundin ang iyong puso. Gawin kung ano ang sinasabi nito sa iyo. Kung ano ang balak mo, at kung ano ang gusto mo. Puso mo lang ang nakakaalam. Saglit na tumango si Tyr, hindi sigurado kung naiintindihan niya. Sir, hindi ko po talaga maintindihan yung sinabi niyo, pero parang medyo nakaka-relate ako, parang nakakaintindi lang ako, pero hindi na-describe. Say, sir, bigla ba akong magiging ibang tao sa hinaharap? Dito, nag-isip si Tyr bago magpatuloy, ipaliwanag ito sa paraang siyentipiko, schizophrenic ba ako? Sigurado ka bang ito ang katotohanan? Tanong ng matandang monghe. Hindi ito totoo. Kulat na tanong ni Tyr. Huminga siya ng malalim dahil maraming alaala ang nagsimulang tumugtog na parang movie sa kanyang isipan. Maging ang eksena kung paano pinatay ni Tyr ang mga aso sa kalye noon ay malinaw na naglalaro sa kanyang ulo. Ang lahat ay tila lumitaw sa kanyang mga panaginip dati, ngunit ang mga ito ay napakamakatotohanan sa kanyang mga alaala. Marahang minasahe ni Tyr ang kanyang mga templo. Ito ay dapat na katotohanan. Ngunit habang ang katotohanan at mga bangungot ay patuloy na nagpapalitan, pagkatapos ng mahabang panahon, mahirap sabihin kung ito ay totoo o isang guni-guni lamang.
Isang maliit na ngiti ang lumitaw sa mukha ng matandang monghe. Ang mga hallucinations ay tila totoo, ngunit tila peke rin. Ang oras at lahat ng nilalang sa mundo ay mga anyo lamang ng enerhiya. Nagtitipon sila upang magkaroon ng hugis na naging hangin sa sandaling nagkalat. Hinding-hindi sila aalis sa mahusay na daloy. Kung hawakan mo ito ng matigas, kakainin ka nito. Kapag ang isang santo ay nakatagpo ng isa pang santo, sila ay dumadaan sa isa't isa. Halika at umalis ka na lang. Hindi ako magugulat ni makaligtaan ang kanyang presensya dahil ito ang natural na batas ng dakilang daloy. Live in the moment. Only the present is reality. Ang iba pa ay ilusyon. That instant, parang may naintindihan si Tyr. Inulit niya ang mga salita ng monghe, mabuhay sa sandaling ito. Ang kasalukuyan ay isang katotohanan. Lahat ng iba pa ay isang ilusyon. Pumikit si Tyr, pakiramdam niya ay biglang pumasok sa ibang kaharian ang kanyang katawan. Sa sandaling iyon, biglang tumahimik ang laganap na damdamin sa kanyang puso. Naririnig pa niya ang paghinga ng matandang monghe sa loob ng kanyang puso, ang munting monghe na bumubulong sa sarili sa labas ng mga tarangkahan, at ang mga tunog ng simoy ng hangin sa gabi na tumatama sa madilim na kalangitan. Kabanata 483. Napapaligiran ng mga panganib. Ito ay isang napakakakaibang pakiramdam. Parang niyakap niya ang mundo, tulad ng naramdaman niya noong nakatayo siya sa tuktok ng bundok. Walang ideya si Tyr Summers kung gaano siya katagal na natili sa walang ingay na estadong ito. Nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, narinig niya ang mga sigaw ng mga insekto mula sa labas. Madilim na ngayon ang kalangitan, ngunit mas malinaw ang mga mata ni Tyr matapos itong muling buksan. Salamat, sir, sa paglutas ng aking mga problema. Pinati ni Tyr ang matandang monghe bago nagtanong, Ginoo, naniniwala ka ba na may ilang tao sa mundong ito ay may kakaibang dugo o bone marrow? Ngumiti ang matandang monghe at sumagot, ang bawat nilalang sa Sansinukob ay natatangi. Oo. Tumayo si Tyr, muling sumaludo sa matandang monghe. Naiintindihan ko na. Gabi na, kaya aalis na ako. Hindi na ako sasama para istorbohin ka ulit, sir. Nakangiti pa rin ang matandang monghe. Tumango siya at kumaway. Sige na. Kaya, tumalikod si Tyr para umalis. Nang marating niya ang pintuan ng monasteryo, nakabantay pa rin doon ang munting monghe. Pinati ni Tyr ang munting monghe at handa nang umalis. Gayunpaman, isang hakbang pa lamang sa labas, ang munting monghe ay biglang tumawag, Sir, mangyaring maghintay. Lumingon si Tyr, naguguluhang nakatingin sa munting monghe. Batang monghe, ano ito? Tumakbo ang munting monghe sa kanya at naglagay ng anting-anting sa kamay ni Tyr. Hiniling sa akin ni Master na ibigay ito sa iyo. At saka, hiniling niya sa akin na magpadala ng mensahe sa iyo. Tumango si Tyr at sinabing, Batang monghe, pakisabi sa akin. Tila biglang naging ibang tao, habang ginagaya ang matatag na hitsura ng matandang monghe, tumayo ang munting monghe sa harap ng mga tarangkahan. Habang nasa likod niya ang kanyang mga kamay, tumingin siya sa napakalaking bundok sa malayo. Ang poster ng munting monghe ay nakakagulat na nagbigay sa kanya ng isang kahangahangang aura. Ang Goddess Mountain ay palaging isang tahimik na lugar, ngunit ngayon, ito ay napapaligiran ng mga panganib. Sir, sabi ni Master na ang kapayapaan sa Goddess Mountain ay mahirap makuha. Ang Goddess Mountain ay nakikita ng labis na pagdanak ng dugo ngayong gabi. Pagkatapos sabihin niyon, ang munting monghe ay tumalikod at isinara ang mga tarangkahan ng malakas. Napapalibutan ng mga panganib. Sa isang iglap, nabalisa na naman ang di umano'y nakaka-relax na isip ni Tyr. Hindi niya namamalayan na binuksan ang anting-anting na inatasan ng matandang monghe na ibigay sa kanya ng maliit na monghe. Isang kumpletong inkantasyon ang nakasulat dito, ang isang malinaw na puso ay hindi natatakot sa mga sakuna, ang pagbabago ay hindi makakagambala sa isip. Isang common spell. Isip ni Tyr sa sarili. Pinasa niya ito ng tahimik, at sabay-sabay, tila hamupa ang galit sa kanyang puso. Gayunpaman, sa susunod na segundo, nang iangat niya ang kanyang ulo, sa layo na halos 10 metro ang layo, nakita ni Tyr ang isang silhouette ng tao na nakatayo doon, hindi gumagalaw, tulad ng isang multo sa ilalim ng liwanag ng buwan. Nang makita niya ang figurang ito, muling napukaw ang galit ni Tyr. Kahit na ang pagpapatahimik na spell ay hindi maaaring ganap na sugpuin ang laganap na damdaming ito kaagad.
Nakasuot ng itim na trench coat, ang kabilang partido ay isang magandang dalaga na may mahabang buhok at magagandang katangian. Nakilala agad siya ni Tyr. Siya ay ding, ding, ding. Pinuksan lang ni Tyr ang kanyang telepono nang tumunog ang agarang notification mula sa device. Hindi mabilang na mga mensahe ang pumapasok sa kanyang inbox. Nakatingin si Tyr sa babae habang nilalabas niya ang phone niya. Ang mga mensaheng ito ay nagmula kina Winifred Zia at Torbert Octavius. Ngunit karamihan sa kanila ay nagmula sa Shadow Department's Chiropterae. Mukhang medyo matagal nang nalaman ni Tyr ang loob ng monasteryo dahil ngayon ay halos alas 9 na. Meaning to say, habang nakapikit si Tyr sa loob ng building, though feeling niya konting oras lang ang lumipas, almost 2 hours na talaga siyang nakaupo doon. Samantala, ang mundo sa labas ay tila nagbago sa 2 oras na ito. Biglang tumunog ang kanyang telepono sa isang tawag mula kay Chiropterae. Walang pag-aalinlangan itong sinagot ni Tyr. Nang matapos ang tawag, umagos mula sa kabilang dulo ang nag-aalalang boses ni Chiropterae. Boss, anong ginagawa mo? Bakit naka-off ang phone mo? Malinaw na parang nagrereklamo si Chiropterae. Sa ilalim ng regular na mga pangyayari, hinding-hindi siya maglalakas loob na gamitin ang tonong ito sa pagtatanong kay Tyr. Spill lang, sabi ni Tyr. Sumagot si Chiropterae, nakatanggap ang Shadow Department ng balita na nakapasok na nga ang Darkshire sa Celestial Empire. Gayun din, isang malaking grupo ng mga international assassin, mercenaryo, at bounty hunters ang sumunod din sa kanya dito. Tinadya niyang ilabas ang kanyang kinaroroonan, hinikayat ang mga elite na sundan siya. Pambihira ito. Siguradong sinusundan ka niya, boss. Kailangan mong mag-ingat. Kung bakit niya sinasadyang ilantad ang kanyang mga landas, hindi pa rin namin nalaman, ngunit tiyak na walang maganda. Nagre-rumble si Chiropterae, tila kinakabahan, ngunit tumawa lang si Tyr bilang tugon. Dahil wala nang halaga ang impormasyong ibinibigay ni Chiropterae sa kanya. Kalmado ang pakiramdam ni Tyr sa loob. Magagawa niyan, Chiropterae. Lumitaw sa harap ko si Darkshire, sagot ni Tyr. Ano? Nagulat si Chiropterae. Tapos, boss, ngayon. I've been waiting for him. Just as I got tired of waiting, nagpakita siya. Dahil dito, ibinaba ni Tyr ang kanyang telepono sa kanyang tainga at ibinaba ang tawag. Pagkalagay ng phone sa bag niya, lumapit si Tyr sa babae. Moon General, mag-isa ka ba dito? Nasaan ang master mo? Tanong niya. Nanatili si Moon General sa kanyang kinatatayuan. Isang kakaibang ngiti ang bumungad sa kanyang magandang mukha. Habang mga 8 metro pa ang layo ni Tyr, biglang tumalikod at tumakbo si Moon General. Agad naman siyang hinabol ni Tyr nang walang pag-aalinlangan. Ang babaeng ito ay maliwanag na dumating na handa. Nakapagplano na siya ng rutang pagtakas, kaya ang pag-sprint sa masungit na landas ng bundok na ito ay hindi naging mahirap para sa kanya. Tumakbo siya palayo na parang walang pidyaw na liebre. Tiyak na mas mabilis si Tyr kaysa sa Moon General. Kung nasa ibang lugar, madali lang niya itong naabutan. Ngunit sa kasong ito, mayroon pa ring distansya sa pagitan nila. Matapos tumakbo ng halos 2 kilometro, sa wakas ay naabutan ni Tyr si Moon General. Sa sandaling iyon, hindi sigurado kung dahil ba sa hindi niya matakasan ang paghuli kay Tyr o kung ano paman, nakakagulat na huminto si Moon General at pagkatapos ay lumingon sa kanya na may kakaibang ekspresyon. Kabanata 484. Decoy Tactics. Kapag nakaharap ang isang kaaway tulad ng Moon General, walang pakialam si Tyr Summers kung lalaki o babae ang kalaban niya. Walang ganoong bagay bilang awa para sa fairer sex. Nang maabutin niya ito ay agad na bumunot ng kamao si Tyr. Hindi kaya ni Moon General na iwasan ang mabilis na suntok ni Tyr. Dama po ang pag-atake sa kanyang dibdib at siya ay pinalipad pabalik. Malakas siyang bumagsak sa lupa, bumuga ng isang bibig ng dugo. Bago ang Palace Master ng Regal Palace, Tyr Summers, walang paraan ng paghihiganti ang Moon General. Sa simula pa lang, wala siyang planong awayin siya. Gustuhin man siyang patayin ni Tyr ay wala siyang balak na lumaban, gayunpaman, alam na alam niyang hindi siya papatayin ni Tyr. Naglalakad papunta sa Moon General, hinawakan ni Tyr ang kanyang lalamunan at binuhat siya. Naging sobrang duwag na ba si Darkshire? Hinayaan niya ang kanyang nasasakupan, isang babae, na mag-suicide mission habang siya ay nagtatago na parang aso sa isang madilim na sulok na nakikipagpunyagi sa pintuan ng kamatayan. Hihihi, pumajejek si Moon General.
Kahit na ang kanyang lalamunan ay nakahawak kay Tyr, nagawa pa rin niyang kutsain, "Tyr Summers, ikaw ang aso. Ang aking amo ay isang lobo. Anong pinagsasabi mo?" Walang gaanong pasensya si Tyr. Ibinaba niya si Moon General at tinapakan ang dibdib nito. "Since Darkshire is here for me, there's no need to hide. Paalisin mo siya dito. I'll settle all the grudges with him once and for all." Ahaha. Umagalpak ng tawa si Moon General. Habang siya ay pumutok, patuloy na umaagos ang dugo sa kanyang bibig. "Tyr Summers, ang walang awa mo talaga. Nag-alok ka ng bounty na $280 bilyong sa dark web para gawin ng mga elite sa mundo ang buhay ng aking amo. Masasabi ko, talagang nakamit mo ang iyong mga layunin. Sa panahong ito, kami ni Master ay tumatakbo sa paligid, tinutugis ng mga elite ng mundo. Parang wala ng lugar para sa atin sa malawak na mundong ito." Sinasabi rin ni Master na pagod na siya. "Kamakailan lang, talagang pinaglaruan mo siya ng masama, kaya gusto niyang matikman ka na hinahabol ng mga world-class assassin, mersenaryo, at bounty hunters." Nagulat si Tyr sa loob, bahagyang nakasimangot. Inilantad ni Darkshire ang kanyang kinaroroonan para lang maakit niya ang mga assassin at bounty hunters sa Celestial Empire at tipunin sila sa Goddess Mountain para salakayin ako. Sa pag-iisip na ito, naramdaman muna ni Tyr ang panginginig sa kanyang gulugod, ngunit hindi nagtagal, natawa siya. "Ano ito, si Darkshire? Umakyat man ang mga elite sa Goddess Mountain, ang target nila ay Darkshire pa rin. Ang aking bounty sa dark web ay 24 na bilyon lamang, ngunit ang Darkshire ay 180 bilyon. Sa tingin ko ang mga assassin at bounty hunters ay masasabi ang malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng mga numerong ito. At saka, hindi ako naniniwala na magkakaroon sila ng lakas ng loob na labanan ako sa halagang 24 na bilyon. Kung ang layunin ni Darkshire na pumunta sa Celestial Empire ay tulad ng sinabi ni Tyr, madidismaya si Tyr dahil may mali sa utak ni Darkshire. Sa ganitong mababang taktika, hindi siya karapat-dapat na maging kalaban ni Tyr. Tama rin si Tyr. Mula nang matalo ng Regal Palace ang Shadow Totem 2 taon na ang nakakaraan, ang katayuan ng organisasyon ay umabot sa summit sa ibang bansa. Ngayon, sa mga bansa sa ibang bansa, sino ang may lakas ng loob na basta na lang labanan ang Regal Palace? Sa pamamagitan nito, walang hanggal na maglalakas loob na gumawa ng hakbang sa mga kabilang sa Regal Palace, lalo na kapag ang taong nakatayo sa kanilang harapan ay ang Palace Master mismo. Tyr at ang kanyang mga kasamang bounty sa dark web ay hindi na nagbabanta sa kanila. Sa halip, ito ay naging isang simbolo ng katayuan. Gayunpaman, tumawa lang ng malamig si Moon General sa sagot ni Tyr. "Tyr Summers, assassins, mersenaryo, at bounty hunters ay nagmamadaling umakyat sa Goddess Mountain habang nagsasalita tayo. Tama ka, hindi sila mangangahas na hawakan kahit ang pinakamalakas na assassin o mersenaryo sa mundo ay hindi maglalakas loob na saktan ng Palace Master ng Regal Palace. Pero, sinabi ko bang hinikayat ni Master ang mga killer na ito para harapin ka? Ano?" Hingal na sabi ni Tyr. Ang mga salita ni Moon General ay tumama sa kanya na parang kidlat, na nagpasabog ng kanyang ulo sa isang hagong na tunog. "Winifred, Blair." Ungol ni Tyr. Ang kanyang pinakamasamang takot ay natupad na. Si Tyr ay isang world-class na elite na karapat-dapat sa kanyang reputasyon. Hinding-hindi siya matatakot sa isang hamon, kaya kung sino man ang gustong magkaroon ng kopiraso niya ay dalhin na lang ito. Ngunit kung gusto ng kanyang mga kaaway na pabagsakin ang kanyang mga mahal sa buhay, ibang kwento iyon. Kung ganoon, matatakot at mababalisi rin si Tyr. Hindi, nandyan si Torbert kaya hindi ito magiging malaking problema. Sa pag-iisip na may Torbert na ang mga kakayahan ay hindi maunawaan, na nagbabantay kay Winifred, tila kumalma ang kaba ni Tyr. Walang ideya si Tyr kung gaano kalakas si Torbert, ngunit pareho silang mga disipulo ng Haring Pulubi. Bilang 2 tao na tinuruan ng iisang master, naging world-class elite si Tyr, kaya dapat maging kasing kapangyarihan si Torbert. Kaya naman, kahit na hindi kalaban ni Torbert si Darkshire, tiyak na makakatagal siya hanggang sa bumalik si Tyr para iligtas sila. Bukod dito, mula sa sinabi ng Moon General, hindi si Darkshire ang kumikilos, kundi ang mga inupahan na baril sa halip. Natarante si Tyr. Ang mga mamamatay na ito ay hinahabol si Darkshire, kaya paano sila idirekta ni Darkshire na habulin ang kanyang pamilya? Ito ay hindi karaniwan. Ang pakay ni Moon General dito ay tila sagutin ang mga tanong ni Tyr. Nahulaan na niya ngayon ang iniisip ni Tyr, kaya sinabi niya,
Tyr, nakalimutan mo na ba ang sinabi ko tungkol sa paghabol sa amin ni Master sa buong mundo ng mga killer na ito, kaya gusto niya matikman mo na napapaligiran ka nila. Alam ni Master na ang iyong asawa at anak na babae ay may ekspertong nagpoprotekta sa kanila, kaya hindi siya ganoon kakulit. Hayaan mo akong magsabi sa iyo ng isang sikreto. Kamakailan lang ay nahilig si Master sa isang bida sa pelikula. Lalo na nang hindi niya sinasadyang makita ang konsyerto na pinangunahan ng iyong sentro ng lungsod ng Con City. Sa pagbukas nito, agad siyang nabihag ng babaeng iyon na nagngangalang Snowfenner. Gusto talaga ni Master ang Snowfenner na ito, at dapat mong malaman na ang mga babaeng gusto ni Master, hinding-hindi niya hahayaan na madumisan sila ng sinuman sa pag-iisip. Ngunit ang babaeng Snow na ito ay masyadong sikat kamakailan, at hindi mapipigilan ni Master ang mga tao na magkagusto sa kanya. Dahil iyon ay ang kaso, iniisip niyang sirain siya ng buo. Kabanata 485. Isang pagtikim ng sariling gamot. Malakas ang tibok ng puso ni Tyr Summers. Lumuhad siya para hawakan muli ang leeg ni Moon General. Ano ang pinaplano ni Darkshire? Hehe, hindi mo pa ba nahulaan? Nag-alok si Master ng $18 bilyong na pabuya sa dark web para sa ulo ni Snowfenner. Ang Snowfenner na ito ay dapat na nasa Goddess Mountain ngayon, hindi ba? Tyr Summers, hindi ka talaga kayang patayin ng mga mersenaryo at assassin na iyon, ni kahit si Master. Ano sa palagay mo ang gagawin nila kung nalaman nilang may madaling biktima dito sa bundok na ito na nagkakahalaga ng $18 bilyong? Sa sandaling iyon, nakaramdam si Tyr ng lamig sa kanyang gulugod. Ito ang totoong Darkshire. Ang taong ito ay nagiging mas nakakatakot, mas kasuklam-suklam, at mas walang puso. Ito ang tunay na layunin ng lalaki. Naglagay siya ng bounty para kay Snow sa dark web, at pagkatapos ay hinikayat ang mga humahabol sa kanya dito sa Goddess Mountain. Pagkatapos nito, ihahayag niya ang lokasyon ni Snow. Sa pamamagitan nito, ang mga upahang baril na iyon ay tiyak na hahabulin si Snow para sa $18 bilyong na pabuya. Nahawakan ni Darkshire ang kahinaan ni Tyr. Alam niyang hinding-hindi iiwan ni Tyr si Snow para mamatay, kaya kung hahabulin siya ng mga humahabol sa kanya, tiyak na ililigtas siya ni Tyr. Pagkatapos, tiyak na makakaharap ni Tyr ang mga upahang baril na ito. At sa sandaling gawin niya, ang eksena ay hindi maaaring kontrolin ni Tyr. Tiyak na magaganap ang isang kalunos-lunos na labanan, at ito ang ibig sabihin ng Darkshire ng pagnanais na matikman ni Tyr ang pagiging napapalibutan ng mga assassin, mersenaryo, at bounty hunters. Tyr Summers, may kasabihan na giving one a taste of his own medicine. Kinakabahan ka ba ngayon? Moon General sneered. Kasuklam-suklam. Sigaw ni Tyr. Nag-aalab sa galit, nagsimula siyang magpakapit sa leeg ni Moon General, handang wakasan ang buhay nito. Tumawa si Moon General. Tyr Summers, nakalimutan mo na ba ang sinabi sa iyo ng matandang monghe na iyon? Ang kapayapaan ng bundok ng Diyosa ay mahirap makuha, kaya hiniling niya na huwag mong bahiran ng dugo ang bundok. Napangiti si Tyr, na tumugon, Moon General, iyon ba ang iyong inaasahan upang mabuhay pagkatapos na ako ay tugisin? Sa tingin mo ba, ako, si Tyr Summers, ay hahayaan kung umalis ang isang mapanganib na kaaway dahil lamang sa mga salita ng matandang monghe? You're a really sad existence. You serve Darkshire so sincerely, but in the end, you're only a pawn na kaya niyang talikuran anumang oras. Ang tinatawag na Orpheus 6 Generals. Paulit-ulit na nireporma ng Darkshire ang grupong ito. Isang bakas ng bangis ang bumungad sa ekspresyon ni Moon General. Marahil ay mahirap para sa kanya na tanggapin ang katotohanan ito. Tyr Summers, ikaw. I-save ito. Imposibleng hayaan kang mabuhay. Ikaw ay isang banta sa aking mga kaibigan at pamilya. Paano kung madungisan ko ng dugo itong Goddess Mountain? Pagkasabi noon, nagpakalakas si Tyr sa kanyang pagkakahawak at umalingaw-ngaw ang isang basag na tunog mula sa leeg ni Moon General. Patuloy na umaagos ang dugo mula sa kanyang bibig. Nakanganga siya na duguan ang mga mata at puno ng hindi paniniwala. Hindi niya akalain na mamamatay siya ngayon, at masisisi lang ang sarili sa pagmamaliit kay Tyr. Naputol na ni Tyr ang leeg ni Moon General sa dalawa. Walang anumang pag-aalinlangan, nagbigay siya ng isang malakas na indayog at pasimpleng inihagis ang kanyang bangkay sa napakalalim na bangin. Pagkatapos noon ay tumalikod na si Tyr para magmadaling bumalik sa hotel. Napapalibutan ng mga panganib.
Sa pagbabalik, hindi sinasadyang umalangaw-ngaw sa isip ni Tyr ang sinabi ng munting monghe sa kanya. Tama ang sinabi ng monghe. Ang unang mapayapang Goddess Mountain ay napapalibutan na ngayon ng mga panganib. Kahit na hindi nakita ni Tyr ang mga mersenaryo at assassin na ito na umakyat sa burol, naramdaman na niya ang mabahong amoy ng dugo. Habang nagmamadaling bumalik si Tyr sa hotel, kinuha niya ang kanyang telepono para tawagan si Torbert. Nang matapos ang tawag, maririnig si Torbert na nag-click sa kanyang dila habang nagtatanong, "Tyr, anong balak mo? Hindi ka naabot ng mga tawag namin. Kailan ka babalik? Ano ang nangyayari sa iyong dulo?" Tanong ni Tyr. "Wala," sagot ni Torbert, medyo nalilito. "Tapos na kami sa hapunan at pumunta ang Whitesnake Crew sa Cherry Blossom Forest para kunan ng eksena sa gabi. Nasa hotel pa rin ang pamilya mo at iniisip nilang pumunta para manood mamaya." "Huwag kang pumunta," sabi ni Tyr sa seryosong tono. "Torbert, paikliin ko. Ang sinumpaang kaaway ko, si Darkshire, ay nasa Goddess Mountain ngayon. Naakit niya ang isang malaking grupo ng mga assassin, mersenaryo, at mga bounty hunters dito. Ngayon, ibinoling na niya ang kanilang pakay kay Snowfenner, kaya pupunta ako para iligtas siya ngayon. Pero kung sakali, kailangan mong panatilihin ang pamilya ko sa hotel at protektahan sila." Seryoso rin ang boses ni Torbert. "Tyr, what's going on? I can't explain so much right now. You just have to remember to protect my family. I'm hung up." Pagkatapos noon, in-end ni Tyr ang tawag at sumugod sa direksyon ni Cherry Blossom Forest. Noon, tapos na ang Whitesnake Crew sa kanilang paghahanda sa loob ng Cherry Blossom Forest. Ang balangkas ay nangangailangan ng isang eksena sa gabi dahil si Agnes White ay makikipagduel sa isang centipede monster sa Cherry Blossom Forest na ito, at pagkatapos ay liliwanagan niya ang nilalang. Dahil ang eksena ay may kasamang hitsura ng isang halimaw, ang kapaligiran sa gabi ay pinakaangkop. Ang Snow ay tapos ng magpalit at sinuspinde sa mga wire. Kasalukuyang ginagabayan siya ng stunt instructor sa mga galaw ng eksena mamaya. Ang aktor na gumaganap bilang centipede monster ay natapos na rin ang kanyang makeup at handa ng simulan ang paggawa ng pelikula. Ang lahat ng mga ilaw ay nakadirekta sa isang mas malaking puno ng cherry. Sa epekto ng tuyong yelo, nagmistulang Fantasyland ang buong lugar. Makalipas ang ilang minuto, nagsimula na ang shooting. Nakasuot ng puting damit at banibit-bit ng mga wire, si Snow ay parang isang engkanto na bumababa sa lupa habang siya ay tumalon pababa mula sa puno ng cherry. Masyadong banal ang eksena, masyadong ethereal. Agad namang napangiti ang mga tauhan sa paligid. "Ang ganda." Tumawag si Direk Graham Cabot, Q Centipede Monster. Instant, isang malaking ulap ng berdeng usok ang umalangaw-ngaw sa ibaba ng puno ng cherry. Ang makatotohanang pakiramdam ng eksenang ito ay nagmukhang isang halimaw na talagang malapit ng lumitaw. Makalipas ang mga 3 segundo, isang silhwete ng tao ang lumabas sa ulap ng usok. Gayunpaman, nang makita ng mga tao sa paligid ang figurang ito, natigilan sila. Nababalot ng gulat at pagkalito ang ekspresyon ng lahat. Dahil ang lumabas sa berdeng usok ay hindi artista kundi alupihan na halimaw. Sa halip, ito ay isang matangkad at balingkinita na kakaibang lalaki na may berdeng buhok. Kabanata 486. Killer. Nagyelo ang kapaligiran ng ilang segundo. Lahat ay mukhang nalilito, hindi maintindihan kung ano ang nangyayari. Ang berdeng buhok na lalaki ay lumabas sa usok na may suot na malisyosong ngiti. Nang itinuon niya ang kanyang mga mata kay Snowfenner, naramdaman niyang para siyang tinutumbok ng demonyo. Sa oras na bumalik ang pakiramdam ng lahat, ang direktor na si Graham Cabot, ay agad na bumato, "Mga opisyal ng lupa, ano ang nangyayari? Sino ang lalaking ito? Mga estilista, ano ang ginagawa ninyo? Bakit ginawa ninyong modernong tao ang halimaw ng alupihan? Nagpe-file kami ng isang alamat ng alamat. Ano ang silbi ng modernong tao dito?" Natulala ang staff team. Lumapit ang stylist kay Graham at sinabing, "Direktor, may hindi tama. Hindi yun ang artistang inistilo ko." Kumunot ang noo ni Graham. "Ano?" Maya-maya lang, isang nakakatalim na sigaw ang umalangaw-ngaw mula sa malapit, halimaw ng centipede. Ay patay na. Napatingin ang lahat sa pinanggalingan ng hiyawan at agad na nagkagulo ang grupo. Tama nga, nakita nila ang bangkay na nakahandusay sa ilalim ng puno ng cherry blossom na may dagwang buta sa dibdib. Hindi na kumikibo ang aktor na gumaganap bilang centipede monster. "Sino ka?
Si Graham at ang mga tauhan ay tumalikod, nakatingin sa berdeng buhok na lalaki na may takot na mga mata. Umalaklak ang lalaki at ibinalik ang kanyang palad upang ipakita ang isang jade green na dagger, isang tool na mukhang galing sa isang laro. Tumutulo pa rin ang dugo mula sa talim. Nagsalita siya sa kakaibang accent, hayaan mo akong magpakilala. Ang pangalan ko ay Emerald Devil, na inilagay sa numero 14 sa ranking ng assassin sa mundo. Pagkatapos nito, itino ni Emerald Devil ang isang mapang-akit na tingin kay Snow, nagsasalita sa tono na may kasamang pananabik at pananabik, sino ang nakakaalam na ang munting kuneho na may bounty na $18 bilyong sa dark web ay napakaganda. Sayang ang pagpatay sa kanya. Ngunit kumpara sa $18 bilyong, gaano man kaganda, ang kanyang kapalaran ay nagtatapos ngayon. Pagkasabi noon, binaligtad ni Emerald Devil ang punyal sa kanyang kamay at sinugod si Snow, na nagpuntirya ng isang nakamamatay na tama. Napasigaw si Snow sa takot. Gayunpaman, nang malapit nang tumusok ang punyal ni Emerald Devil sa dibdib ni Snow, bigla siyang lumipad sa hangin. Pabalik-balik na hinayla ni Graham ang wire na nakatali sa paligid ni Snow, sinuspinde siya sa himpapawid, tinulungan siyang maiwasan ang trahedyang ito. Ano? Ulalas ni Emerald Devil. Nakakunot ang noo niyang nilingan si Graham, baka sa mukha niya ang nagbabanta at galit na galit. Pinisil niya ang punyal sa kanyang kamay at pinaputukan ito. Ang nyebe ay nakalawit mga 7 metro sa himpapawid. Hindi siya maabot ni Emerald Devil, pero okay lang iyon dahil ginamit niya ang kanyang punyal bilang dart. Sa ganoong kalapit, imposible para kay Snow, na nakabitin doon, na makaiwas sa putok na ito. Hinula na ni Snow kung paano tatagos ang punyal na ito sa kanyang puso. Nang walang paraan, napapikit na lamang siya sa takot. Gayunpaman, nang umalis ang punyal sa kamay ni Emerald Devil, biglang bumaril ang isang lumilipad na kutsilyo. Klang! Sa harap mismo ng mga mata ni Snow, ang lumilipad na kutsilyo at punyal ay tumpak na nagbanggaan, na lumikha ng isang nakasisilaw na kislap. Pagkatapos, ang dalawang sandata ay nahulog sa lupa. Tinalo ni Emerald Devil ang kanyang punyal at mapanganib na tumingin sa direksyon kung saan nanggaling ang lumilipad na kutsilyong ito. Sa direksyon na iyon, lumitaw ang isang lalaki na tila nasa edad 40. Mayroon siyang buff figure at isang pulang-pula na peklat sa kanyang noo. May hilera ng lumilipad na kutsilyo na nakatali sa kanyang baywang. Goldman, tawag ni Emerald Devil sa pangalan ng kausap na may malisyosong ekspresyon sa mukha. Ang taong ito ay hinarap bilang Goldman, chuckled. Emerald Devil, ang Celestial Empire ang teritoryo ko. Hindi ba nakakahiya kung hindi mo ako batiin bago manghuli dito? Ang Goldman na ito ay isang mamamayan ng Celestial Empire at isa ring gold-rank bounty hunter. Bukod dito, sa iba pang mga mangangaso ng same rank, si Goldman ay itinuturing na isang makapangyarihang mamamatay tao. Sa underground world kung saan umiral ang mga assassin, mercenaryo, at bounty hunters, sa mga tagalabas, magkatulad ang mga trabaho ng mga taong ito. Pangunahing nagtrabaho sila para sa pera. Gayunpaman, sa katotohanan, ang kakanyahan ng tatlong propesyon na ito ay naiiba. Ang mga mamamatay tao ay dalubhasa sa tahimik na pagpatay o nakatagong pagpatay. Ang kanilang pangunahing gawain ay pumatay ng mga tao, kaya kahit na ang target ay mabuti o masamang tao, basta pera ang sangkot, sila ay papatay. Ang mga mersenaryo ay nagtrabaho sa mga pangkat. Ang kanilang mga serbisyo ay hindi lamang kasama ang pagpatay, ngunit maaari rin silang magsilbi bilang mga bodyguard, smuggler, mamamatay tao, o mga sundalo. Katulad nito, kung kaya ng kanilang paymaster, gagawin nila ang lahat. Ang huli ay mga bounty hunters. Ang komunidad na ito ay mas maliit. Sa pamamagitan ng internasyonal na dark web, pangunahin nilang hinahabol ang mga target na nakapost sa listahan ng bounty. Ang mga taong ito ay masasabing nagsisilbi lamang ng mga bounty sa mga pangunahing dark webs. May alingaw-ngaw na maraming bounty hunters ang nakipagtulungan ng malapit sa iba't ibang opisyal ng bansa, kaya't sila ay itinuturing na isang pagkakaroon ng parehong katarungan at kasamaan. Napangisi si Emerald Devil kay Goldman na halata sa mukha nito ang pang-aalipusta. Goldman, hayaan mo na ito. Walang hangganan ang pangangaso. Totoo iyon. Tumango si Goldman na para bang sumasang-ayon siya sa Emerald Devil. Patuloy niyang sinabi, nandito kaming lahat dahil sa Dark Sharia, ngunit sino ang nakakaalam na makakatagpo kami ng isang madaling punteriya pagkatapos umakyat sa bundok na ito. Emerald Devil, hindi lang tayo ang humahabol na nakarating sa tuktok ng bundok na ito.
Maswerte lang tayo at mas maaga tayong nakarating dito. Tumango si Emerald Devil. Tama ka. So Goldman, anong gusto mo? May balak ka pa bang awayin ako? Hindi. Pwede tayong magtulungan. Pagkasabi noon, naglabas si Goldman ng kutsilyo mula sa kanyang baywang, ngumisi kay Snow na nakasuspend pa rin sa himpapawid. Sa madilim na gabi, ang peklat sa noo ni Goldman ay nakakatakot, na nagmumukhang kakilakilabot sa kanyang buong mukha. Pamukha rin ang ngiti sa labi ni Emerald Devil. Siya at si Goldman ay naabot ang isang pinagkasunduan pagkatapos ng maikling pag-uusap na ito. Dahil sa reflex, muli niyang ibinalik ang palad at lumitaw ang punyal sa kamay niya. Panay ang titig niya kay Snow. Sasama tayong sa isolake at mabilis na papatayin ang biktima. Pagkatapos, kukuha tayo ng kalahati ng bounty. Paano iyon tunog? Kung hindi, kapag nandito na ang iba, hindi na ito magiging madaling pera. Pareho lang ang iniisip ko. Kabanata 487. Sunod-sunod. Naabot ng dalawang lalaki ang pinagkasunduan sa pinakamaikling posibleng panahon, nagbahagi ng hindi matukoy na smile, at agad na naghanda sa paghampas. Para bang ang pangakit ng $18 bilyong ay umaakit sa kanila. Iyon ay isang boses ang umalangaw-ngaw sa di kalayuan. Tungkol sa $18 billion reward na iyon. Nalaman lang ng lahat nang ituloy nila ang Darkshire. Goldman, Emerald Devil, hindi ba hindi ka kaawa-awa na gawin ang ganoong bagay? Boses iyon ng babae, nagsasalita sa mabigat na impit na Ingles. Nanginginig ang puso ni na Goldman at Emerald Devil nang lumingon sila sa pinanggalingan ng boses. Doon, humakbang pasulong ang isang babae na may balat na masikip na leather jacket na may mahaba, maapoy na pulang buhok. Bloody Rose. Nanatiling kalmado si Goldman, ngunit nabigo si Emerald Devil na panatilihin ang kanyang kalmado. Assassin din kasi ang kara-rating lang. Si Emerald Devil ay nasa ika-14 na ranggo sa ranggo ng assassin sa mundo, habang ang Bloody Rose ay nasa ika-9 na ranggo. Ito ay hindi lamang listahan ng mga mamamatay, ngunit ang pinakatunay at mapagkakatiwalaang ranggo ng assassin sa mundo. Ang mga nasa listahan ay ang pinakamalakas at pinakakilalang mamamatay tao sa planeta. Pagaman kakaunti lamang ang pagkakaiba sa pagitan ng 9 at 14, ang agwat ay talagang malaki sa katotohanan. Paano kung bilangin mo ako? Si Bloody Rose ay isang napaka-sexy at nakakaakit na kagandahan, ngunit tulad ng iminumungkahi ng kanyang pangalan, siya ay hindi kapani-pani, walang malupit at nangingibabaw sa puso. Gusto ko ng 13 bilyon. You're overstepping your boundaries, Bloody Rose. Si Emerald Devil ay hindi nang ahas na makipagbarilan kay Bloody Rose, ngunit malinaw na hindi kumbinsido si Goldman. Bakit kailangan mong makakuha ng 13 bilyon? Hehe, kasi mas makapangyarihan ako sa mga katulad niyong dalawa. Pumaba ang tingin ni Bloody Rose kay Goldman na nakakunot ang mga labi. Hindi ka naniniwala sa akin. Bakit hindi tayo magpatuloy at magdemonstrasyon? Walang kamalay-malay na inabot ni Goldman ang hanay ng mga lumilipad na kutsilyo na nakasabit sa kanyang baywang. Si Emerald Devil naman, sabik na pilit na pakalmayan sila, wala na tayong masyadong oras. Huwag kang gagawa ng anupaman. Tapos, nilinggan niya si Bloody Rose. Miss Rose, you're going too far by asking for that much. Hindi ba dapat may iwanan ka rin sa amin? Paano ito? Maaari kang magkaroon ng kalahati ng kita, at ang kalahati ay hahatiin sa pagitan namin ni Goldman. Isang nag-iisip na tingin ang bumungad sa mukha ni Bloody Rose. Gayunpaman, sa loob ng ilang segundo ng kanyang pagmumuni-muni, isa pang grupo ng mga tao ang dumating sa kanila. Ito ay isang linya ng higit sa 100 matigas, masungit na binuo ng mga lalaki na nagdadala ng hangin ng bangis. Lahat sila ay nakasuot ng mala-leopard na kagamitang panlaban. The State's Leopard Mercenary Corps. Noon ay nahulog si Emerald Devil sa kawalan ng pag-asa. Noong una ay inisip niya na siya ang mananaig dahil mayroon siyang kalamangan sa oras. Napakalapit na ng bounty. Ngayon ay tila ang kanyang napakatalino na plano ay nahulog sa mukha nito. Ang Leopard Mercenary Corps ay isang napakalakas na mercenaryong grupo sa kanluran. Ang mga miyembro ng grupo ay pawang binubuo ng mga retiradong opisyal ng militar mula sa Amerika. Ang mercenaryong grupong ito ay nireranggo ang isa sa nangungunang 5 mercenaryong grupo sa mundo. Bukod sa Leopard Mercenary Corps, maraming iba pang figure ang tila sabay-sabay na lumabas mula sa iba't ibang direksyon.
Isang lalaking nakasuot ng itim na trench coat at cap na may palayaw na Adam ay nireranggo sa ikapitong ranggo sa assassin rankang sa mundo. Mayroon ding isang malaking lalaki na may pangangatawan na maihahambing kay Matthew Collins. Grizzly Bear, isang gold rank bounty hunter. Ilang iba pang mga assassin at bounty hunters ay sunod-sunod ding dumating. Sa loob ng ilang minuto, halos 200 individual ang nagpakita. Lahat sila ay mga nangungunang mamamatay tao, mersenaryo, o mga ngaso ng bounty. Ano ito? Ang plano ni Emerald Devil ay ganap na nabigo. Marahan niyang sinampal ang sarili sa kanyang noo habang pinagmamasdan ang dami ng mga tao sa paligid niya na malungkot. Si Graham Cabot at ang mga tauhan ng Whitesnakes ay tulala. Ano? Anong klaseng crew ito? Ang paraan ng pananamit ng mga lalaking ito ay nagmistulang mga karakter sa isang mainit na pelikulang aksyon. Ang mga props at costume ay sadyang hindi kapanipaniwala. Mga mersenaryo at assassin sila. Napasinghap ng mariin ang isa sa mga tauhan. Para silang inilubog sa malamig na lawa. Hindi ito mga artista. Sila ang tunay na bagay. Para sa isang oras, ang puso ng lahat, kasama si Graham Cabot, ay napuno ng matinding takot. Nakatayo silang lahat na parang mga tuod na kahoy na parang tumigas ang bawat selda sa kanilang katawan. Nandito sila para kay Miss Snowfenner. Graham Cabot was befuddled, hindi niya maintindihan kung bakit si Snowfenner, na nasa entertainment industry, ay magkakaroon ng napakaraming assassin at mersenaryo na humahabol sa kanya. Kahit na may gustong sabihin si Graham at tanungin kung nagkamali sila ng tao, hindi siya naglakas loob. Ito ay dahil napansin na nila na marami sa mga taong ito ay may mga baril na nakasabit sa kanilang mga baywang. Pumaba ka na. May bamulong sa tabi niya, at ang mga tauhan ng Whitesnake ay masunaring lumuhad habang nakataas ang kanilang mga kamay, nanginginig. Si Emerald Devil ay halatang hindi interesado sa Whitesnake crew. Bagamat totoo na sila ay pumatay ng walang pagsisisi, ang kanilang kinuha ay pawang mga individual na may halaga. Sa madaling salita, kailangan nilang pumatay para magkaroon ng kita. Hindi sila basta-basta magpapapatay kung walang kikitain. Ang paggawa nito ay magiging isang basura. Kaya, ang mga tripulante ng Whitesnake ay ligtas sa ngayon. Nasuspine pa rin sa ere si Snowfenner. Kinain ng takot ang buong pagkatao niya. She found herself incapable of understand why napakaraming tao ang biglang sumulpot para i-claim ang buhay niya. At, ano itong $18 bilyong na pabuya na pinag-uusapan nila, gayon paman? Panthera, ang Leopard Mercenary Corps mo ang nangungunang mercenaryong regiment sa mundo. Maraming mabibigat na baril sa core. At sa tuwing pupunta kayo sa isang misyon, kailangan mong dalhin ang lahat ng iyong machine gun, rocket launcher, at Gatling gun. Ano ang nangyayari ngayon? Bakit lahat ng tao sa iyong regiment ay may hawak lamang na maliit na pistola? Nasaan ang iyong minamahal na baril ng Gatling? Bakit hindi mo dinala? Si Adam, na nasa ikapitong ranggo sa World's Assassin Ranking, ay nagsalita na may halong pagbibiro sa kanyang tono. Malinaw na maayos ang pakikitungo niya sa commander ng Leopard Mercenary Corps. Ang komandante, si Panthera, ay humawak at nagkibit-balikat. This country is rather different. It's too damn strict that things can't even be shipped in. It was a lot of work just to get this pea shooter in. Kabanata 488. Dear Summers. Pagkasabi noon, inilabas ni Panthera ang isang kutsilyong hukbong hanggang daliri mula sa kanyang baywang. Pero, kaming Leopard Mercenary Corps, hindi lang magaling sa pag-ikot ng baril. Medyo magaling din kami sa non-explosive weapons. Pagkatapos noon, inihagis ni Panthera ang army knife sa kanyang kamay, agad na pinutol ang wire kung saan nasuspine si Snowfenner. Si Snow, na nasa himpapawid, ay nahulog sa lupa. Sa kabutihang palad, ang iba pang mga cable ay nakasabit sa kanyang frame. Kaya, ang momentum ng kanyang pagkahulog ay higit na nabawasan. Medyo ligtas na nakarating si Snowfenner. Tumingin siya sa paligid, natulala at natakot, nanginginig na parang tupa sa yungib ng lobo. Halos lahat nandito. Nilaibot ng tingin ni Adam ang audience. Ang babaeng ito mula sa Celestial Empire ay nagkakahalaga ng $18 bilyong na katumbas ng chump change. Gayunpaman, napakaraming tao dito. Hindi natin kailangang makipagtalo. Iminumungkahi kung patayin muna natin siya, at ang bounty ay ipapamahagi sa proporsyon sa mga internasyonal na ranggo. Ano ang iyong sinasabi?
Walang sino man sa silid ang tila maraming sasabihin tungkol sa panukala. Malakas yung nasa taas. Sa makatuwid, nararapat na karapat dapat sila ng mas malaking bahagi. Natural, hindi sila magkakaroon ng problema sa pag-aayos. Ang mga nasa ibaba ng ranking ay medyo mahina. Kahit na mayroon silang opinyon, hindi sila maglalakas loob na ipahayag ito. Sige, pagtripan natin siya. Itinaas ni Pantera ang kanyang ulo bilang pagsang-ayon at tumingin sa isa sa kanyang mga tauhan, na agad na inabot ang kanyang baril, tinutukan ang ulo ni Snow Fenner. Ang Leopard Mercenary Corps ay ang pinakamalaking mercenaryong grupo sa buong mundo at ito rin ang pinakakakilakilabot sa lugar. Kapag dumating ang oras upang hatiin ang pera, tiyak na tatanggap sila ng mas malaking bahagi. Hindi. Sa wakas, si Lily Zimmerman, na nakabawi mula sa kanyang takot, ay sumugod sa takot. Tinitigan niya ang mga taong naroroon, ang kanyang tingin ay nagmamakaawa habang siya ay tumalsik, anong ginagawa mo? Napagkamalan mo na ba siyang iba? She's just an actress who's reserved and never offended anyone. Why do you want to kill her? Pinalot ng takot si Lily. Kapag ang isang ordinaryong tao ay biglang nakaharap sa napakalaking grupo ng mga halimaw na may mga sandata sa kanilang mga kamay, kahit sino ay masisindak. Gayunpaman, sa puntong ito, walang pakialam si Lily. Kahit na alam niya na ang pagmamadali upang protektahan si Snow Fenner ay maaaring magbuwis ng kanyang buhay, ginawa pa rin niya ito ng walang pag-aalinlangan. Pinuprotektahan ni Lily si Snow at malakas na ipinahayag, hindi mo siya mapapatay. Napagkamalan mo siguro siyang iba. Ito ay Celestial Empire kaya, hindi ka maaaring maging pabaya sa iyong mga aksyon. Kung manggawas kang sakta ng mga inosente dito, hindi ka makakalabas ng buhay sa bansang ito. Nang makitang humakbang ang isang babaeng tulad ni Lily, sa wakas ay hindi napigilan ni Director Graham Cabot na pumasok habang maingat na umuutal, tama. Maling tao siguro ang nakuha mo. Film crew lang kami, at artista lang si Miss Snow Fenner. Imposibleng may kinalaman siya sa sinuman sa inyo. Higit pa rito, ang Celestial Empire ay palaging kilala bilang ang ipinagbabawal na lupain ng underworld sa ibang bansa. Mas mabuting huwag mong basta-basta sakta ng mga inosente. Are you trying to threaten us? Ang miyembro ng Leopard Mercenary Corps ay halatang higit pa sa medyo naiinip. Lumingon siya at itinutok ang nguso ng kanyang baril kay Graham Cabot. Anong Forbidden Land? Masyado ka na bang nag-iisip sa mga movies na sa tingin mo ay malalampasan mo? Sa puntong ito, kailangang hilahin ng mercenaryong miyembro ang gatilyo kay Graham. Totoong hindi lang nila pinatay ang sinumang gusto nila. Pagkatapos ng lahat, ang pagpatay ng isang tao nang hindi nababayaran ay isang pag-aaksaya. Gayunpaman, kung ang isang tao ay patuloy na manggulo sa kanila, hindi sila tutol na tapusin lamang ang tao. Sa sandaling iyon, isang nagbabantang presensya ng kamatayan ang bumalot kay Graham. Nakikinita pa niya ang sandali nang tumagos ang bala sa kanyang bungo. Gayunpaman, sa sandaling hinailan ng miyembro ng Leopard Mercenary ang gatilyo, isang gintong kislap ang kumislap sa kalangitan sa gabi. Ang mercenaryong miyembro ay agad na nanlamig sa kinauupuan at diretsyong bumagsak sa lupa na may mapurol na kalabog. Anong nangyayari? Nagulat ang lahat ng naruroon nang hindi nila malay na abutin ang mga baril sa kanilang baywang. Sa kalaliman ng gabi, isang figure ang kumikislap ng mas mabilis kaysa sa kidlat. Bang! 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 Umalangaw-ngaw ang walang tigil na sagupaan ng mga kamao sa paligid ng site na sinundan ng sunod-sunod na nakakadugong hiyawan. Walang sino man sa kanila ang makasusukat ng tama sa sitwasyon ng grupo ng mahigit 200 lalaki ay pawang mga world-class na powerhouse. Kung iisipin na napakaraming papatayin sa kanila, ngunit hindi nila nakita kung ano ang hitsura ng hindi kilalang umaatake na ito o kung saan siya nanggaling. Ito ay sobrang nakakatakot na iniwan nito ang lahat sa silid sa gilid. Sa wakas, ang anino ay nagsimulang bumagal. Para siyang demonyo mula sa impyerno, na may pagmamalaki na nakatayo sa gitna ng kongregasyon ng mga powerhouse. Nagkaroon siya ng aura ng pagtitipid. Tyr Summers. Ang unang taong gumawa ng mukha ni Tyr ay si Emerald Devil. Sa kauna-unahang pagkakataon, kumalabog ng husto ang puso niya kaya nakaramdam siya ng panginginig habang nagsasalita. Akala niya ay pinaglalaroan siya ng kanyang mga mata, pero hindi pala siya nagkamali. Tyr Summers, anong ginagawa mo dito? Nang makilala ni na Adam at Bloody Rose si Tyr Summers, hindi gaanong naiiba ang kanilang mga reaksyon sa Emerald Devil.
Halos lumakas ang tibok ng kanilang mga puso mula sa kanilang mga dibdib nang likas nilang naramdaman ang isang alon ng takot na bumagsak sa kanila. Sino siya? Siya ang pinakamaimpluwensyang at mabigat na master ng Regal Palace, ang pinakamakapangyarihang organisasyon sa ibang bansa, at ang may pinakamataas na bounty sa listahan ng bounty ng Darknet. Ang reputasyon ni Tyr Summer sa ibang bansa, sa isang malaking lawak, ay halos maladyos. Sa makatuwid, ang mga world-class na powerhouse na ito ay walang alinlangan na nakakakita ng isang Diyos ng pagpatay. Paanong hindi sila matatakot sa kanya? Lumapit si Tyr Summers kay Snow Fenner sa harap ng lahat na may casual ng ngiti at tinulungan ng natama na Snow mula sa lupa. Natatakot. Talagang natakot si Snow sa kanyang talino. Mapatla pa rin siya na parang kumot. Kuya Tyr. This matter was my fault, Tyr revealed. Pero ligtas ka na ngayon. Dahil doon, lumingon si Tyr Summers kay Lily. Paalisin si Little Snow dito. Pagkatapos kayong lahat kasama ang film crew, lumabas kayo sa Cherry Blossom Forest. Si Lily ay kumilos at ginawa ang sinabi sa kanya. Ang mga tauhan ng Whitesnake, bagaman natatakot, ay hindi nag-atubili na umatras mula sa lugar. Ang natitirang dosenang mga powerhouse sa mundo ay nanood ng eksena. Walang nang ahas na gumawa ng kahit nakititing na hakbang. Kabanata 489. Fear across the board. Parang ahas ang panunood ng $18 bilyong na naglalaho habang mabilis na lumabas si Snow Fenner. Ang mga puso ng mga naruroon ay tahasang napuno ng paghihirap. Siyempre, naiintindihan ni Tyr Summers ang iniisip ng mga lalaking ito. Inis kanya ang lahat ng nakapreserve. Kahit na ang mga taong ito ay kilala sa buong mundo at makapangyarihan, sila ay mga insekto pa rin sa kanya. Disappointed. You should be glad na wala ka pang chance na gumawa ng kahit ano sa kanya because she's a good friend of mine. Ang boses ni Tyr ay napuno ng pakiramdam ng pagiging superior na para bang siya ay isang emperador na nagbibigay ng sermon sa kanyang mga nasasakupan. Haha, Palace Master ng Regal Palace, ito ay misunderstanding. Si Adam ang unang nagsalita na may matinding ngiti sa labi. Ngayong nakita mo na ang lahat ay ligtas at maayos. Hayaan na natin ito. Ang unang humimok sa kanya ay si Adam, na maingat na umatras habang nagsasalita. Nang makitang umatras si Adam, na nasa ikapitong pwesto sa listahan ng mga mamamatay, ang kapwa-assassin na sina Bloody Rose at Emerald Devil ay maingat ding umatras. Kasabay nito ang pagpupugay ni Panthera kay Tyr. Palace Master ng Regal Palace, wala kami dito para sa iyo sa oras na ito. Dapat mong maunawaan. Ang lahat ng ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Oo, nagkamali ka ng ideya. Hindi kami mangangahas na sakta ng isang kaibigan ng Palace Master. Ang isa pang bounty hunter, si Grizzly Bear, ay mabilis ding nagsalita. Sa kabila ng napakaraming mabibigat na tao na naruroon, nabigla pa rin sila sa presensya ni Tyr Summers. Isang tingin sa mga mata ni Tyr ay sapat na para gumapang ang kanilang mga laman. Kaya naman, maingat na umatras ang mga powerhouse na parang umiiwas sila sa isang salot. Gayunpaman, biglang lumakas ang boses ni Tyr. Sa tingin mo ba ito ay isang wet market kung saan maaari kang pumunta at pumunta kung gusto mo? Isang pangungusap ang agad na naging sanhi ng pagbaba ng temperatura sa lugar ng ilang degree. Naramdaman ng lahat ng naruroon ang pag-iinit ng kanilang anit. Nag-aalala sila sa pagbigkas ni Tyr ng mga salitang iyon, at ngayon ay natanto na ang kanilang mga takot. Regal Palace Master, ikaw. Mali talaga ang iniisip mo. Si Tyr habang tumatawa habang nakatitig sa bundok sa di kalayuan. Isang kabilugan ng buwan ang nakabitin sa kalangitan sa gabi. Sa tuktok ng bundok na iyon sa ilalim ng liwanag ng buwan ay nakatayo ang isang silhwete ng isang lalaki. Ito ay isang madilim na hugis. Hindi man maaninag ni Tyr kung ano ang hitsura ng figure mula sa malayo, na itatak na niya ang imaheng iyon sa kanyang isipan. Isang lalaking nakasuot ng itim na balabal na ang isang mata lang ang nakita, diretsyong nakatingin sa Cherry Blossom Forest. Bahagyang nakabaluktot ang sulok ng kanyang labi sa ilalim ng saplot. Ito ang gusto mong makita, Darkshire. Upang akitin ang lahat ng mga assassin na ito dito para lamang panoorin ako na kinubkob ng mga taong ito, kaya natikman ko kung paano ka hinahabol sa buong mundo ng mga ito sa lahat ng oras. Hehe, I really can't see through you. Bakit parang ang kulit mo, parang brat? Kung ganoon, ito ay ayon sa gusto mo. Kung tutuusin, ito na ang iyong huling hiling.
Nang makita niya ang Dark Shire sa tuktok, sa ilalim ng kabilugan ng buwan, isang pakiramdam ng ginhawa ang bumaha sa Tyr. Paano nakaka-relax? Ito ay tulad ng kadalian at kasiyahan ng sa wakas ay nakuha ang sagot sa isang tanong na hinahanap ng isa. Bawat isa sa kanila ay nakaramdam ng pamamanhid ng kanilang anit. Walang nangahas na lumayo kahit isang hakbang ng pagbawalan niya silang tumakas. Pagkatapos ng lahat, sila ay nahaharap sa isang pag-iral na kasing kapangyarihan ng isang Diyos. Ano ang balak mong gawin, Regal Palace Master? Huminga ng malalim si Pantera, yumuko sa kanyang kapalaran habang tinanong niya si Tyr Summers. Sinabi ni Tyr, ito ang Celestial Empire, ang aking tinubuang bayan. Nilabag ninyong mga tao ang isang tuntunin sa pamamagitan ng pagpasok dito. At pagkatapos, sinubukan mong patayin ang isang kaibigan ko. Kung ako, si Tyr Summers, ay walang gagawin at hahayaan kang makalaya, pagkatapos ay sabihin mo sa akin, paano ko itatayo ang aking sarili sa ibang bansa. Paano pa rin gagampanan ng Regal Palace ang tiran sa ibang bansa? May malaking bigat sa likod ng mga sinabi ni Tyr. Malayo sila sa kalokohan dahil kinakatawan nila ang lakas at dangal ng Regal Palace. So ano? Kinagat ni Emerald Devil ang bala habang nauutil. Anong gusto mo? Dahan-daang minasa ni Tyr ang kanyang mga templo, at muling tiningnan ang kanyang mga tagapakinig at sinabing, patay ka na sana sa kinatatayuan mo kung nangyari ang palitan na ito noong nakaraan. Nasa lalamunan ng puso ng bawat isa nang lumabas sa bibig niya ang mga salitang iyon. Napangiti naman ng mahina si Tyr. Huwag kang masyadong kabahan. Gaya nga ng sinabi ko, nakaraan na yan. May nakilala akong makamundong eksperto sa isang malayong bundok na makapal ang kagubatan. Mabait siya sa akin. Pinanggit niya ang kadalisayan ng Goddess Mountain ay mahirap makuha at hindi nais na madungisan ng dugo ang site. Sa makatuwid, iminumungkahi ko sa inyong lahat na baliin ang inyong braso at malaya kayong umalis. Ano? Sa sandaling ang kanyang deklarasyon ay ginawa, ang lahat ay nagsimulang magreklamo, na may matinding galit, habang sila ay nakatitig kay Tyr na may hitsura ng alarma at galit sa kanilang mga mata. Si Adam ang unang nagsalita. Regal Palace Master, hindi ka ba masyadong lalayo? Ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Higit pa riyan, hindi ka namin sinasadyang ay target. Bakit ang agresibo mo dahil lahat ay nasa isang piraso? Trying to make us break our own arms. That's absolutely impossible. We're never going to do that. Alam namin na isa kang kakilakilabot na Regal Palace Master. Ngunit tiyak na hindi kami kasing hina ng iniisip mo. Kung gusto mo talaga ng away hanggang kamatayan, baka hindi mo kayang labanan kaming lahat kung magkakasama kami. Napatawa si Tyr na para bang narinig niya ang pinaka-nakakatawang biro sa mundo. So, between an arm and a life, you want the arm but not the life. Do I understand it right? Regal Palace Master, hindi iyon ang ibig naming sabihin. It's just, pinigyan na kita ng paraan. Ayos lang kung hindi mo pahalagahan ang kabutihang loob ko. Isang napakalakas na aura ang lumabas mula sa pagiging Tyr habang ang buong Cherry Blossom Forest ay biglang natabunan ng nakakatakot na aura na ito. Ang kakahuyan ay naging isang impyerno sa isang kisap mata. Dahil hindi mo alam kung ano ang makakabuti para sa iyo, maaari ka ring mamatay dito. Sa sandaling umalis ang mga salita sa kanya, sumugod si Tyr patungo sa isang miyembro ng Leopard Mercenary Corps at naghatid ng suntok sa mukha ng lalaki. I-click. Ang tunog ng pagkabali ng bungo ng mersenaryo ay maririnig ng napakalinaw sa dilim ng gabi. Kabanata 490. Pagkatay ng hayop. Ang miyembro ng Leopard Mercenary Corps ay pinalipad ng 7 o 8 metro at namatay bago siya bumagsak sa lupa. Tyr Summers, napakalayo mo na. Naiwang nagyelo si Pantera sa lugar. Nagawa pa nilang mag-groveling at magmakaawa pa kay Tyr Summers. Gayunpaman, ang ibang tao ay naabutan ng kanyang galit habang pinatay ni Tyr ang kanyang nasasakupan sa malamig na dugo ng walang babala. Ang ganoong bagay ay magiging labis para sa sinumang dalhin. Sundan mo siya. I don't believe that all these people here can't over, Tyr Summers. Stop hesitating. $48 billion yan. Aabot tayo sa kabuuang 66 billion kung isasama natin ang bounty ng ibang babae na yan. Tapat na yan para gumastos ng lahat sa natitirang bahagi ng ating buhay. Kung patuloy tayong magwawala, lahat ay kailangang managot sa ating mga paglabag ngayon. Ang mga salita ni Pantera ay agad na pumukaw sa interes ng lahat. Tama siya.
Mamamatay pa rin tayo, kaya bakit hindi lumaban hanggang kamatayan? Kung namatay sila, well, iyon na iyon. Gayunpaman, kung sila ay nanalo, sila ay garantisadong panghabang buhay na kasaganaan. Tisingilan. Si Adam, Grizzly Bear, Bloody Rose, Emerald Devil, at Goldman ay nasa mataas na espiritu. Ang kanilang pagalit at uhaw sa dugo na aura ay agad na lumabas. Biglang, ang Cherry Blossom Forest ay napuno ng pagpatay na layunin, at nagsimula ang isang labanan. Walang pinagkaiba si Tyr. Ang kanyang bilis ay lampas sa pag-unawa na ang mga after-image ay naiwan sa kanyang gising. Sa bawat hakbang niya, may babagsak na kalaban. Sa sandaling siya ay umatake, ang mga lalaki ay maaaring baldado o direktang pinatay. Sa wala pang isang minuto, 20 sa mga kilalang powerhouse sa mundo ang nabawasan ng kalahati. Pantera, Adam, at ang iba pa ay nakaramdam ng lamig sa kanilang mga gulugod sa nakita. Ang Palace Master ng Regal Palace ay talagang karapat-dapat sa kanyang pangalan. Ang kanyang tunay na lakas ay mas nakakatakot kaysa sa kanilang naisip. Slash. Swish. Rip. Slash. Isang pulutong ng mga lumilipad na punyal ang lumipad patungo sa Tyr, ngunit lahat sila ay walang kahirap-hirap na naiwasan. Ang huling punyal ay nasa kamay ni Tyr. Napangiti siya hanggang tenga habang nakatitig kay Goldman. Ang lumilipad mong punyal ay hindi ako masasaktan kahit kaunti. Pero, sa akin ay walang problema na gawin iyon. Sa isang kibot ng kamay ni Tyr, ang lumilipad na punyal sa kanyang hawak ay parang kidlat na bumaril sa isang tuwid na linya. Whoosh! Inaasahan ni Goldman na naiiwasan niya ang talim, hindi niya maintindihan kung paano ito tumusok sa kanyang leeg at iniwan siyang patay. Nagdilim ang kanyang paningin nang may lumabas na dugo sa kanyang bibig, at bumagsak siya sa lupa. Iyon ay isang gold-rank bounty hunter. Napakalakas niyang nilalang, ngunit hindi niya kayang tiisin ang casual na pagpitik ng pulso ng Tyr. Isang kutsilyo ng hukbo ang inihagis kay Tyr kasabay ng isang punyal. Sa isang patagilid na sulyap, nilampasan ni Tyr ang army knife na bumababa sa kanya at pagkatapos ay dinasarmahan ang taong may punyal sa pamamagitan ng pag-agaw nito. Splat! Ang punyal sa kamay ni Tyr ay tumago sa dibdib ni Emerald Devil. Ang talim at ang hawakan nito ay tumago sa katawan ni Emerald Devil sa isang hampas. Sa pamamagitan ng dibdib, palabas sa likod, na nagiiwan ng isang pares ng madugong butas. Ang mga nangungunang mamamatay tao sa mga ranggo ng assassin sa mundo ay wala bago si Tyr Summers. Maging Pantera, Adam, o Bloody Rose, ni isa sa kanila ay hindi natakot. Iyon ang tunay na lakas ng Palace Master ng Regal Palace. Tao pa ba ito? Paano sila magpapatuloy sa pakikipaglaban? Sa pagtingin sa lupang nagkalat ng mga bangkay, hindi maiwasan ni Pantera at ng iba pa ang panghihinayang. Kung alam nila na ganito ang mangyayari, nabali na lang sana nila ang isang arm nila at umalis. Gayunpaman, walang silbi ang pag-iyak sa natapong gatas. Sa sandaling iyon, sa tuktok ng bundok, umihip ang simoy ng gabi, ginulo ang itim na balabal ni Darkshire. Nakatayo siya sa tuktok ng bundok, ang kanyang mga kamay ay nakadikip sa harap ng kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay kasing dilim at tumatagos tulad ng mga itim na buta sa kailaliman ng sansinukob, na kayang lumunin ang lahat ng nasa kanilang mga landas. Naging mas malakas ka sa nakalipas na 2 taon. Mukhang ang mga taong ito ay walang iba kundi mga langgam sa harapan mo. Nagpakawala si Darkshire ng nakakulong, mababaw na hininga, hindi alam ang dahilan ng kanyang buntong hininga. Nagkaroon ng pagkabigla ngunit kaunting tuwa rin. Tyr Summers, kung mayroong isang paralel na mundo sa universo na ito, sa tingin mo ba ay naging magkaibigan tayo sa isang alternatibong katotohanan? Biglang tumawa si Darkshire. Ilang sandali, ang buong tuktok ng bundok ay umalangaw-ngaw sa kanyang kakaiba at nakakatakot na tawa, na para bang siya ay tunay na Shire mula sa kaharian ng impyerno. Samantala, sa Cherry Blossom Forest, ang mga tinaguri ang kilalang eksperto sa mundo ay halos napuksan ni Tyr Summers sa loob ng ilang minuto. Ang Grizzly Bear ay kilala sa kanyang lakas at tinahak ang landas na katulad ng sa sarili ni Matthew Collins. Maraming beses din siyang mas malakas kaysa kay Matthew. Gayunpaman, siya ay mahina tulad ng susunod na tao sa harap ni Tyr. Pinabuga siya ni Tyr ng isang suntok, nabali ang lahat ng kanyang tadyang at nabasag ang kanyang mga laman loob, iniwan siyang patay. Si Adam, Pantera, at Bloody Rose ay hindi naiiba. Sa pagtatapos ng laban, natalo sila ni Tyr kaya wala na silang ganang lumaban at tumalikod na lang para tumakas. Ngunit, paano sila makakatakas?
Natural, ang sagot ay walang pagtakas. Sa huli, inani ni Tyr ang buhay ng lahat ng naroroon na parang kulog. Ang kinalabasan ay pareho kung sila ay isang nangungunang mamamatay tao, isang propesyonal na mersenaryo, o isang hindi mapipigilan na mangangaso ng bounty. Pinatay sila ni Tyr sa sobrang brutal na paraan na parabang nangangatay ng hayop. May malakas na bango ng dugo sa Cherry Blossom Forest. Marami sa mga puno ang naputol ang kanilang mga sanga at ang kanilang mga sanga ay nabahira ng dugo. Ang mga bangkay ay nasa lahat ng dako sa ilalim ng paanan ni Tyr. Bawat isa sa kanila ay namatay sa takot. Sa kabila ng kanilang pag-aatubili, ang River Styx ang tanging paraan nila. Mula sa pagsiklab ng labanan hanggang sa kasalukuyan, lahat ay nalipol sa loob ng ilang minuto. Si Tyr naman ay hindi nasaktan. Ang labanang ito ay higit na malupit kaysa sa nakaraang labanan sa pagitan ng Darkshire at iba pang kilalang kapangyarihan sa mundo sa Myanmar. Ang mga kahihinatnan ay mas mapangwasak din. Sa madaling salita, si Tyr ay, walang duda, mas malakas kaysa sa Darkshire. Pinunasan ni Tyr ang ilang butil ng pawis sa kanyang noo gamit ang kanyang kamay at muling tumingin sa mga bundok. Kasabay nito, nanatiling nakatayo doon si Darkshire, na para bang sinadya niyang hinihintay si Tyr. Darkshire, ngayong gabi, tapusin natin ito minsan at para sa lahat. Umalis si Tyr sa Cherry Blossom Forest at pagkatapos ay nagmarcha patungo sa tuktok ng bundok. Siya ay dumiretso, kasama ng walang pangangailangan ng madaliang pagkilos at ni Katie Ting na pagkabalisa. Ito ay dahil hindi na kailangang mag-alala.